Sa ibang balita naman, nananatili ang posisyon ng Pilipinas na dapat nang itigil ng China ang reclamation activities sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, kaisa ang Pilipinas sa posisyon ng mga miyembro ng kasapi ng ASEAN at ibang bansa sa katatapos lang na Foreign Ministers Meeting sa Malaysia. Narito ang ulat ni Rocky Ignacio. Hindi natitinag ang posisyon ng Pilipinas sa dapat activities ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma sa pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Zinhua ng pagtatayo ng shelter at ilang pasilidad sa pinag-aagawang teritoryo ay para sa search and rescue operations at para bigyan umano ng proteksyon ang sinasabing freedom of navigation. Matatanda ang nagpahayag ng concern ng iba pang mga bansa kasama ng Amerika at mga miyembro ng G7 sa posibleng epekto sa global economy ang agresibong reclamation activities ng China sa West Philippine Sea. Sa nakaraang ASEAN Foreign Ministers Meeting ay pinahayag ni Secretary Albert Del Rosario na tatlong bagay ang ating hinihiling na itigil. Una, itigil ang reclamation activities. Ikalawa, itigil ang construction activities. At ikatlo, itigil ang anumang aksyon na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Kaya't yan pa rin ang ating posisyon, hinggil sa mga isinasagawang aksyon sa mga lugar na tinutukoy sa West Philippine Sea. Gate ng kalihim kaisa ang Pilipinas sa unified stand sa loob ng katatapos ng ASEAN Foreign Ministers Meeting na dapat magkaroon ng legally binding agreement on the South China Sea para resolbahin ang territorial dispute sa diplomatiko at mapayapang paraan. Kinikilala rin ng palasyo ang pahayag ni Attorney Antonio Carpio na ang maritime dispute ay magre-resulta ng naval arms race pero determinado niya ang pamahalaan sa pagpapairal ng rules-based at diplomatic approach. Ang nabatid natin hinggil sa pakikipagtalakayan ni Justice Carpio sa mga miyembro ng Senado ay ito. Sinabi niya na mahalaga yung pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN para makabuo ng isang stand. At batid natin na nagsisikap ang mga bansa sa ASEAN na bigyan ng sustansya yung Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang legally binding code of conduct. Yan ang focus ng ating atensyon. Merong makatuwirang batayan si Justice Carpio para maglatag ng sitwasyon na maaring maganap yung tinatawag na arms build-up or defense build-up. Pero ang focus po natin dyan ay hinggil doon sa rules-based diplomatic approach to achieving a peaceful solution. Nauna na naghain ng petisyon ng Pilipinas sa International Tribunal kaugnay standoff sa pagitan ng China sa Baho de Masinloc na itinuturing na saklaw ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.